News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. Ang oras alas 12:30. Mas welcome to 8 kilohertz sa alas 12:30 to lalauna sa Lunes ng Sabado. Kini si More Azaria Gilbert Minyoza, Ban Speaker Slovak Engineer Ronel Madres, Roy Johnson, Dong Station Manager. Magatimbaya kaning tanan 0929-311-3484. Kay punan kanin yung both of us online classes. Karong gabi doon nakita yung online classes. Sa alas 7 sa gabi, alang sa ito ang character refinement o mag-focus kita sa PLM number 4. And alang sa mga viewers nato, no, sa ito ang mga Facebook Live, bikan sa ito ang episode sa PTV 11, patag Domingo sa Udto, alas 12 balauna, ayaw kalimot sa pakishare sa ito ang mga programa, no, o kadong mga previous na episode, makita ninyo sa Noah Hyde 5786 Davao sa ito ang YouTube channel. Okay, nabaklas na ito sa Facebook, pero makita ninyo sa YouTube. So na dito tambak ang ito ang mga episode, ang itong mga teaching materials sa Noah Hyde 5786 channel sa ato ang YouTube. Daghang salamat. Karong maabot nga Domingo sa gabi, pitsa 14, magsugod ang pag-like sa Hanukkah in the connections sa Feast of Hanukkah. So, doon na kita gathering o magdalat ng mga snacks o pagka-conclusion na kasi 7 o 8 days Sabado sa gabi, Domingo sa gabi, doon na sila gathering. Okay, kining nga mga adlaw 7 and 8, ang mga candles nga magsiga, ubay-ubay na siya. O doon kita ipanagtigom ni Ana. Okay? Tudara ba? Mga kaigsunan ko, kaninyo sab nga nag-engage sa ito ang pagtukod sa ito ang center diyan sa Tagum ni Hashem strengthen you always, and may Hashem pour out His blessings to each and everyone. Sa pagkakaroon nag-ready na ito sa parlins para matupan na siya. Now hopefully this week Kisrat Hashem, matupan na nato ang ito ang temporary center. Ngayon kung temporary, kaya rented lang siya. Although, doon na tinguha nga paliton. Kisrat Hashem, pero sa kagakaroon, girintahan na ito ang maong lote. Okay? Baruch Hashem. Ang mga kaigsunan, ikasgutan na ito ang fixing our soul. By the way, humanay na programa, doon na kita taping ipagayon sa studio sa PTV 11. Diyan sa may Diversion Road, Bangkal. Karong mga alas 2 pasado. Ikasgutan na to ang fixing our soul. Kamaw kini ang mga katuyuan nga bibangon pa tarong adlaw, Baruch Hashem, giginhawa pa ta, doon na kaya gatong mga mata, doon na kita kusog, doon kay gusto ni Hashem nga ato ang mag-correct ang ato ang mga kagahapon and resolve to do better for improvement
alang sa pag-improve sa atong kaugalingon nga kung unsa man ang mga transgressions na nahimo sa mga naging adlaw ng naging panahon shall no longer be done in the future. Instead, we resolve to follow the ways of heaven. Let us follow the Torah for the nations. Ang Torah nga gikahatag na Shem para sa mga nations. And to focus on character traits refinement. Ang pag-refine sa atong mga midot. May nungdan na describe ni Rambam ang tanang mga ni-accept sa 7 laws for humanity. As mentioned in Hilkot Melakim 10 verse 9, they are called Kasidi Umot Olam. And they have a share in the Olam Haba. Tawagon sila og Kasidi Umot Olam. Mga tao nga mga kasid, devoted, pious. Mga tao nga nasayod sa ilang mga spiritual obligations while naa sila sa ilang 70, 80, 90 years of existence. Being in the school of the Creator while we are still in this Olam Hazeh life, in this now life. As mentioned in the book of Isaiah 54 verse 13, all of my children are students. Ang tanang mga kanakan niya, mga estudyante. So, this is the time for us to learn kini nga existence, whether Hashem allowed us to live for 70 years, 80 years, 90. Ang katuyuan ni Hashem, mawa kita mag-cut-on ini nga mga tuig. In Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hands finds to do it with your might. For there is no wisdom, nor knowledge, nor plan, nor works in the grave where you shall go. So the privilege to learn wisdom, the privilege to learn knowledge is the 70, 80, and 90 years of existence, or 100. Ini siya nga existence. Mao nga to ang kahigayunan sa pagkaton. The chances to study, the chances to learn, o kini ato ramang makita sa Torah. For the Jewish people, ang mga taong mga thieves, mga tao na faithfully nag-engage sa ilahang daily biraka. Nga nahimo siyang intrinsic sa ilang kinabuhi or part of their lives. For the Jewish people, they are expected to pray 3 times a day. That is based on the temple activities, Shakarit, Minka, and Hama'ariv, plus the weekly, tawag siyang Musaf, and the Rosh Chodesh monthly, and also the annual festivals. Kini ang mga occasional. And then, ang regular, mao ang daily, mao ang Shakarit, ang Minka, o ang Hama'ariv. Alang sa mga Noahites, walay requirements nasama sa mga Jews. But then, to pray early in the morning, it is
an act of kumbaga kasid person. Kung sa siya ka-action, matawag makasid. Just like Abraham. And even we can find also Job offered prayer early in the morning and in the evening. Nag-offer of prayer both sa gabi o sa buntag or buntag sa gabi. Act of a passive person. Usa ka expression so sa katao nga devoted or pious na naga-engage sa mga spiritual affairs. Mga tao nga nagalantaw sa ilahang spirituality. Mga tao nga wala lamang nagatutok sa ilahang physicality. Sa ilang kaonon, sa ilang imnon, sa ilang isulob, asa sila makakwarta. Hindi lang mga tao nga nagalantaw beyond ang rason nga sila ngarbaho. Aron makakwarta, aron makakaon, aron makabaton o bayong lawas, aron sila makaserve kay Hashem. Doon na siya'y itawag o higher intention. Taas na intention sa iyahang daily activity. Nga ang rason nga nung nag-engage siya physicality aron iyang ma-accomplish ang iyang spiritual purpose. Wow. For the Jewish people, they are told to be less physical and more spiritual. Mahimo silang less physical. Tungod kay aduna sila commandment to shomer Shabbat, is to guard the Shabbat. Domingo pa lang o Lunes, every time na sila muadto og mga lugar, kunya makakita sila og mga kung sila makita. Ang ilang una-una, I'll be for the Shabbat. Something like that. Paliton ko ni, kay gamiton ko ni sa Shabbat. Paliton ko ni, kay isulob ko ni sa Shabbat. Kaya para sa mga Jewish, kinahanglan mo sulob silang the best nga mga sinina during Shabbat day. Tungod kay makigmit ang creator of the universe kanila. So makita nato na unsa ang mga priorities sa mga tao nga mga kasid na bisan unang adlaw pa huna-huna na para sa ikapitong adlaw. They're looking for something spiritual in every opportunity, in every chance given to them. Mga chances nga ikatag kanila, ang ilang mga isip, mao ang spirituality. Tungod kay kini, mao ang mga fixed souls. Mga nisham fixed. O kung kita na mga descendants ni Noah, kita nga nasa mga nations, makita nato ang mga Jewish as a model. Ngayon, aduna sa kita chances and opportunities to do the same.
same purpose in a different aspect. Pagahimo og sama nga mga katuyuan in different aspects sa mga nagkalinlain mga anggulo for the sake of the ulam haba, for the sake of eternity. Ang atong mga katuyuan mao ang eternity. Ang atong mga katuyuan mao ang ulam haba. Pero mga kaigsunan, minunggan ng kaayo na kita magtagad sa mga butang nga ginatagad sa mga kasid ng mga tao, mga devoted, mga pious people. Because they are our models. Sila nga itong mga modelo. Pag-accomplish sa mga katuyuan nga nga kita nag-exist ng kalibutan. Nga ang nisama nga tuwa sa or insof, tuwa sa infinite light, infinite level, gipadala ni ini nga kalibutan, gitawag siya world of Asia, the world of physicality. Nga diin ang nishama di-enclose sa ato ang physical body. Tungod kay dunay spiritual mission. According to the Tractate Nida, chapter 3, which is highlighted by the first chapter of the book of the Tanya by Senior Shalman of Liadi in blessed memory, marabarong adlaw o kagahapon ang ika-17th of Kislev nga diin ang Alter Rebbe na liberate gikan sa imprisonment, nakagawas gikan sa pagka-pineriso on 19. Karon ang nag-administer sa Mishama nihatag og instruction sa soul under oath, uban ang pagpanumpa nga nag-ingon tiyi chadek vi altira siya, magmatarong ka og dili mahimong dautan. Kini mao ang oath sa soul. Mao ang atong soul despite sa mga physical success or uban pa nga mga connected sa physicality. Despite sa mga na-accomplish sa tao, accomplish siya siyang karir, siyang kurso, katapos siya, successful siyang business. And yet, murag doon na siya ko. Because the soul is infinite with an oath nga adunay promise, adunay panumpa for siya gibutang sa womb sa inahan sa ika-40th day of pregnancy. Adunay under oath ang soul. And since ang soul gikan kang Hashem, it is
of the Creator Himself, and kini nga spark gikan sa gitawag og infinite unlimited source. Therefore, it is all infinite. The discussion of the Gemara, there is a question that how big is the soul? Unsa ba nako ang soul? And then they came to the answer. It is bigger than the world. Ang soul mas dako pa sa kalibutan. Tungod kay ang soul is infinite. And because soul is infinite, that demands an infinite entity to feel it, to meet its desire and longing, and to satisfy it. So ang soul doon na siya ay infinite longings. Ang soul doon na siya ay infinite desire. And since ang soul doon ay infinite desire, dili siya ma-fulfill pinahagi sa mga physical aspects of our engagement. People are so busy to cater his physical desire for acquisition. Nangandoy siya og physical acquisition. Mabutang nga wala niya. Ipangandoy niya nga makabot niya. And still, he continues to desire. When in fact, ang katuyuan unta ni Hashem for us is to guard, to protect, to preserve the very jewels that He invested to each one, which is intrinsic to our being, kabahin sa tuang pagkatao. When Hashem created man as perfect creation, with all the good fortunes inside, nga ang tao di na magsigig tinguha o pangandoy sa pag-acquire sa mga butang wala niya. Instead, gwardiyahan unta niya ang naa niya, protektahan niya ang naa sa iya, for him to be praiseworthy or for him to be fortunate. Mga tao nga mahimong bulahang tao, nalipayon nga tao, mga tao nga angay kasinahan, angay tinguhaon, mga tao nga diin ang ilang mga priorities, mga eternal things, spirituality, baon nilang tagaan o priorities sa kinabuhi. Mga tao nga nakasabot sa makatuyuan sa atong existence, which is so limited and so short. Ato ang existence ng kaibutan na limitado kayo. Kanya, mubok kayo. Gusto ni Hashem na matagaan o taga ang eternal purpose. Makatuyuan mo nang ihatag ang Torah, because the soul is infinite. Only infinite entity can fill it. And that infinite
entity, no other than the Torah. Because the Torah and the Creator, Hashem, are one. That's why the Torah is infinite. And He gave us the Torah. Book of Proverbs 4 verse 2. For I have given you a good Torah. Gihatag niya ang good Torah to each and everyone. The Torah is tov. The Torah is good. Why? Because the Torah is the only entity can feel the infinite nishama, the infinite soul. Ang atong soul nga infinite, nga kini, Torah lamang ang maka-fill in. Torah lamang ang makapuno ni ini. Para magigsunan, ganong kayo nga mafiksa sa itong biraka o mafix punta sa itong Torah study. Regardless sa itong mga busy schedules, we are all busy. Pero ilakip sa kabisi ang iyang Torah. Ilakip sa kabisi ang pagtuman sa sugo niya. Make it be apart. Nya unhi kanunay ang imong schedule. Unahi kanunay ang imong busy days. Pinahagi sa imuhang biraka and Torah study. Si King David, pagkao kadlawon, and even he awakens the dawn. That means wapay kadlawon. Siya may mupukaw sa dawn. Kung siya yung tuyo, I call in the name of Hashem in the dawn. Ako nagasampit sa pangalan, and he answered. Iya misampit ang pangalan ni Hashem. Panahon sa kadlawon. That means my priority is very clear. That in every dawn, I must serve Hashem with all my heart. Huvot halivavot, that is services of the heart, which is our biraka to Him. Loving Him with our whole heart. Ang pagkiguba kaniya, pinahagi sa tuwang bugos kasing-kasing. And according to the sages, that is biraka. Ang tao na faithful, siyang biraka, mga fixed na soul, o nagabasag tura, mga fixed na soul, o ang mga tao nga diin kanunay naga-engage sa tzedaka o mga community activities. Baruch Hashem, mga kaigsunan, may gitaganda niya chance. These things are our chances for eternity purpose. Therefore, dili ato sayangon. Let us engage in fixing our soul, fixing our life for the purpose of the Olam Haba, eternal purpose. Kanina yung boto appeal sa itong online classes. Karong doon na kita yung online classes, Mirkwes o sa Sabado sa gabi. And kanina yung wala pa makashare sa itong mga programa, pakishare o bisitayo sa mga ito ang YouTube channel sa Noahide 5786 tuig na karon sa Hebrew calendar 5786 o dito ninyo makita ang tanan natong mga teachings. Karong maabot nga first Sunday of January, that is 4, doon na kita ay assembly, Noahide
Annual General Assembly. Sa ngalan ng partners, Kikasalawak Engineer Ronel Bandraisa, Roy Johnson, Station Manager, Lee Mori Azaria, Gilbert Pinyon sa maging tanan. Shalom Aleichem, Willie Pao. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד